Okay, so please look at these seminars para po baka po makatulong itong mga seminars pong ito sa bawat isa. Tayo pong lahat ngayon ay tumayo at buksan po natin ang ating mga Bibles sa Matthew chapter 13 verse 44 to and following. Hindi ko po babasahin yung pinakahuling pericope dyan, pero babangkitin po natin yan kasama sa mensahe natin. So Matthew 13 verse 44, pagpapatuloy po ng pag-aaral natin sa mga parables tungkol po sa kaharian ng Diyos. Ito po ang sabi ng Panginoon. Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pangpang. Naupo ang mga tao habang tinitipon nila sa sisidlan ang mabubuting isda at itinatapon naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihihiwalay ang masasama sa mga matuwid at ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Naunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat tagapagturo ng kautusan na tinuruan tungkol sa kaharian ng langit ay katulad ng isang pinuno ng sambahayan na naglalabas ng mga bagay na bago at luma mula sa kanyang taguan ng kayamanan. Mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos na ngayon po ay pag-aaralan natin. Makakaupo na po kayo. Tayo po ay nasa mini-series tungkol po sa Jesus parables about the kingdom. Ito po ang panghuli sa mga series of teachings ni Jesus tungkol sa kingdom of God using the parables. Dito po dinidescribe ng ating Panginoon kung paano mag-operate ang kingdom of heaven, ang kaharian ng langit. Ang mga Hudyo po, kaparehas po yan ng kingdom of God kasi ang mga Hudyo ayaw nilang banggitin ang pangalan ng Diyos, kaya dahil si Matthew po ay sumusulat sa mga Hudyo, kaya ang ginagamit niyang salita ay kingdom of heaven dahil iniiwasan niya yung salitang God. Pero parehas din po yan. Dito po ang Panginoon, dinidescribe niya kung paano mag-operate ang kingdom of heaven dito po sa mundo natin. Pag sinabi po natin kingdom of heaven, hindi po ito ang domain, kundi ito po ang rule, pamamahala, pagkilos ng Diyos. Hindi po yan ang domain at this time, kundi ito ang rule ng God. Ito ang reign ng God, particularly po sa puso ng isang tao. Ang kingdom of heaven po ay nagsimula, in-inaugurate po ito ng Panginoon nung siya'y unang dumating dito, at ito po ay patuloy na kumikilos. Matapos po siyang mamatay para sa kasalanan, ay nabuhay siyang muli at inutusan niya yung kanyang mga alagad na ipangaral ang kaharian ng langit. Kaya nagpatuloy po ang pagkilos, paggawa ng kaharian ng Diyos dito po sa lupa, at ito po ay magpapatuloy hanggang sa muling bumalik ang Panginoong Jesucristo. Ang pangaral ng Kingdom of Heaven, tuloy-tuloy po yan. Kaya ang pagkilos ng Kingdom of Heaven ay tuloy-tuloy po yan hanggang sa katapusan ng daigdig,
sa muling pagparito ng Panginoong Kristo. Tulad po ng nakita natin nung last Sunday, ng Kingdom of Heaven po ay merong mga small beginnings. Maliit po nung magsepulayan, pero ito po ay lalaki ng lalaki hanggang sa dumating nga po ang Panginoong Kristo. Small ang beginnings, maliit ang pagsisimula niyan tulad ng Panginoon nung mangaral po siya dito, ilan lang yung mga naniniwala sa Kanya hanggang sa dumami na po ng dumami. Yan ang kahulugan ng mga napag-aralan natin last week na ang Kingdom of Heaven ay tulad daw po ng butil ng mustasa at tulad po ng levadura, leaven. Kaya ang Kingdom of Heaven, bagamat nung araw ng Panginoon ay maliit lamang, ngayon ang dami ng mga Christians. 32% ng world population are Christians. Of course, kasama po dyan yung mga Catholics, yung mga Orthodox, or any religion that calls themselves Christians. So totoo po ang nangyari, pinropesaya ni Jesus. At yan po ang nangyayari. At yan po ay kakalat ng kakalat hanggang ang buong mundo ay madodominate ng Kingdom of Heaven. Now, ngayong umaga pong ito, I want to talk about the preciousness of the Kingdom of Heaven. Yung pagiging napakahalaga ng kaharian po ng Diyos. 30 parables pa ang idinagdag ng Panginoong Kristo dito para ipakita niya sa atin, tayong mga sumasampalataya at sumusunod kay Jesus Christ, tungkol po sa preciousness of the Kingdom of Heaven. 3 parables po yan, yung pong parable of the hidden treasure. Yung pangalawa, yung parable of the pearl of great value. At yung pong panghuli, yung pong the parable of the net that is thrown into the sea. At 3 tanong ang ating sasagutin ngayong pong umagang ito sa ating mensahe. Una, kanino naihahayag ang preciousness ng Kingdom of Heaven? That's the first question. Yung pong pangalawa ay bakit mahalaga na makita natin ang preciousness ng Kingdom of Heaven? And then thirdly, ano po ang magiging hadlang para hindi makita ng isang tao ang preciousness ng Kingdom of Heaven na dinala po ng Panginoong Kristo? So yung unang tanong, to whom is the preciousness of the Kingdom of Heaven revealed? Kanino po mahahayag ang kahalagahan at napakahalagang value ng Kingdom of Heaven? And the simple answer is this: it is only revealed to Jesus' disciples. Tanging sa mga alagad lamang po ng Panginoong Kristo mahahayag ang napakahalagang halaga ng kaharian po ng langit. At yan po ay makikita natin sa context mismo. Dito po sa 3 talinghagang sinabi ng Panginoong Kristo, ito pong 3 talinghagang ito, kung mapapansin nyo, ay sinabi po ito ng Panginoong Kristo hindi sa lahat ng tao, hindi sa crowd, kundi doon lamang po sa mga disciples. Naalala niyo na ang Panginoon, matapos po niyang kinuwento, dinescribe ang kaharian ng langit sa mga tao, kasama yung mga alagad at kasama yung mga crowd, ay pumasok siya doon sa bahay po, most probably bahay ni Pedro, at noong pong nasa bahay na sila, ay hindi in-explain ni Jesus yung meaning ng parables sa lahat ng tao, kundi sa mga alagad lamang. Lumapit po ang mga alagad sa Panginoon nung nasa bahay na sila at tinanong nila kung ano ang kahulugan ng parable about the weeds and the tares. At doon nga po ipinaliwanag ng Panginoon yung kahulugan ng parables na kanilang tinutukoy. At pagkatapos po noon ay habang sila ay nasa bahay, nagdagdag pa ang Panginoon ng 3 parables. Ito nga pong tatalakayin natin ngayon. At matapos po niyang ikwento pa, sabihin pa yung 3 parables tungkol sa Kingdom of Heaven, doon sa verse 51, ay tinanong ng Panginoon ang mga alagad, naiintindihan ba ninyo ito? At sabi po ng mga alagad, yes. At ngayon nga po, doon makita natin, isang pribilehiyo ng tagasunod ni Kristo, ipauunawa sa Kanya ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu, yung tungkol sa kaharian ng Diyos. Hindi po sa lahat ng tao. Pag ang tao hindi siya interesado kung paano kumilos ang Diyos, hindi ipaliliwanag ng Diyos yan.
Kanya po, dito makikita natin, ang Panginoon mismo ang nagsabi na ang mga alagad ay mapalad sila kaysa mga naunang propeta, ang mga naunang hari. Sinabi ng Panginoon, napakapalad ninyo, napakapalad ng inyong mga mata dahil sa mga nakikita nyo, sabi niya sa mga alagad. Napakapalad ng mga taingan ninyo dahil naririnig ninyo ang tungkol sa kaharian ng Diyos, dahil maraming hari, maraming propeta nung mga unang panahon, nung ipinangangaral ang salita ng Diyos, na noon, they're talking about the kingdom of heaven, pero hindi lang maintindihan yan kung anong kahulugan. Kaya nga sabi ng Panginoon, napakapalad ninyo. Ganyan po ang kalagayan. If you are a follower of Jesus, these things are revealed solely to you. Sa iyo lang. Now, dito makita natin, sino po ba ang mga disciples ni Jesus? Sino ang mga merong privilege to know the secrets of the kingdom of God? Well, dito po sa context natin, ibig sabihin ng context, ito po dito sa aklat ni Mateo, ay dito makita natin kung sino talaga ang mga alagad ng Panginoong Kristo. Dito sa Matthew, makita natin itong mga alagad dito ay they follow Jesus because they are interested in His teachings. Sila po ay sumunod sa Panginoon. And itong mga alagad na ito, they were learning about God as Father. Hindi God as someone out there, kundi God as their Father. Kaya sila po ay sumusunod sa Panginoon. At sila po ay, they were putting their trust in Jesus as the promised Messiah because they saw His miracles. They saw His signs. Kanya po, they are putting their trust in Jesus as the promised Messiah. Yung iba pa nga po sa kanila ay iniwan nila yung kanilang mga trabaho para lamang sumunod sila sa Panginoon. Kasi naniniwala sila na si Jesus ang ipinangakong tagapagligtas. Kaya dito makita natin itong mga alagad na ito ay they're willingly obeying God. Masaya po silang sumusunod sa Diyos. Hindi sila nahihirapan, walang sakripisyo sa kanila. Hindi sila sumusunod sa Panginoon na mabigat yung kalooban, mabigat yung paa. No! They are obeying God with contentment. They're obeying God with pleasure. Yan po ang mga alagad. Now, sino ang tunay na alagad ng Panginoon? Well, kung you can identify with these disciples, you are a disciple of Jesus. If you believe that Jesus is the Messiah, if you are obeying Him with delight, sumusunod po kayo sa Panginoon, hindi kayo nabibigatan, at gustong-gusto niyong sumunod sa Diyos, maybe, yes, that is a proof na kayo po ay alagad ng Panginoong Kristo. Now, doon po sa bagay na ito, gaano naman kahalaga ang kaharian ng langit sa mga Jesus followers? Yan ang gusto kong pag-aralan natin. Paano po na ipapakita ng isang Jesus follower na napakahalaga at na-reveal sa kanya ang halaga ng Kingdom of Heaven? Well, masasagot po natin yung tanong na yan. Yung kahalagahan po ng Kingdom of Heaven ay nahayag na sa isang Jesus disciple, okay? Makikita po ito kung gaano kalaki ang handa niyang ibigay at ipagpalit para makamtan lamang niya ang Kingdom of Heaven. Yan mo makikita na ang Kingdom of Heaven ay nahayag na ang preciousness nito sa isang Jesus disciple pag yung Jesus disciple na yon ay handa niyang ibigay o ipagpalit ang anumang sa tingin niya ay mahalaga niya sa kanya sa dati, makamtan lamang niya yung Kingdom of Heaven na yon. Do you understand that? Okay? You will know that the Kingdom of Heaven has been revealed to you regarding its preciousness, depending on how much you could give up so that you will obtain the Kingdom of Heaven. Okay? Alam na alam mo sa isang tao na hayag na ang kahalagahan ng kaharian ng Diyos sa laki ng handa niyang ibigay, ipagpalit, handang iwan, makamtan lamang niya at mapanatili lamang niya sa kanyang buhay ang paghahari ng Diyos.
Now, pansinin po ninyo, dito sa ating mga talata, ito po'y pinapakita doon sa talinhaga tungkol sa hidden treasure at tungkol din po sa talinhaga about the pearl of great price na inihambing ng Panginoon ang kingdom of heaven. At kung mapapansin po ninyo, yung dalawang taong tinutukoy dito, yung taong nakahukay ng kayamanan doon sa bukid at saka yung taong negosyanteng naghahanap sa mga mamahaling perlas, yung pong dalawang yung pansinin ninyo, hindi po sakripisyo. Ang kanilang ginawa, nung matagpuan nila yung kanilang hinahanap, hindi sakripisyo. Hindi ba sobra-sobrang hirap ang ginawa nila, na ipinaglilipiyon nila ang lahat ng ari-arian nila, makamtan lamang nila yung natagpuan nila. Napansin niyo yan? Okay? Hindi po sila hirap na hirap. Ito, basahin ko po sa inyo. Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid, nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na yun. Hindi siya nagsasakripisyo. Hindi siya hirap na hirap. In fact, tuwang-tuwa siya sa kanyang ginawa na kaya niyang ibenta ang lahat ng ari-arian niya para mapasa kanya lamang yung kayamanan na natagpuan niya. Talking about, na yun po ay kingdom of heaven. Again, dun sa parable naman, a parable of the pearl of great price. Ang kaharian ng langit, ito sabi ng Panginoon, ay katulad ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas, nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, na napakamahal. Umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas niyon. Walang sakripisyo. Hindi sila naghirap. Hindi ba bigat na bigat yung sa gagawin nila. Doon mo makikita na talagang nahayag na nga sa isang tao ang kahalagahan ng kingdom of God. Alam mo niyo, ito ang totoo. Pag ipinakita po ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu ang halaga ng kaharian ng langit, kaya po ninyong ibigay. Kaya ninyong iwan. Kaya po ninyong ipagpalit ang anumang dating mahalaga sa inyo. Makamtan nyo lamang ang kaharian ng Diyos. Doon mo makikita na namulat na ang iyong mata. Yung dating mahalaga sa iyo, handa mong iwan. Handa mong ipagpalit. Handa mong ibenta. Handa mong iwan. Makamtan mo lamang ang kaharian ng langit. At manatili lamang sa iyo ang paghahari ng Diyos. Ibig sabihin na nakita mo na. Pinakita na sa iyo ng Diyos ang bagay nito. Now, gusto ko ipakita sa inyo, yung pong katagang ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at para mabili yung pong kayamanang natagpuan nila, hindi po ibig sabihin no, na nabibili natin ang kaharian ng langit. Hindi po ibig sabihin yan na makakapasok tayo sa kaharian ng Diyos dahil binili natin yung pong ating passageway. Hindi po yun ang ibig sabihin. Dahil ang kaharian ng langit po ay libre yan. Yan po ay walang bayad na ibinibigay ng Diyos yan sa lahat ng sasampalataya na naniniwala kay Jesus Christ. Ang tanging presyo lamang po ng kaharian ng Diyos ay ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Tanging ang kamatayan lamang ng Panginoong Jesucristo ang presyo ng kaharian ng Diyos. Kaya hindi ibig sabihin na itong dalawang taong ito ay binili nila yung kaharian ng Diyos. No. Yan po ay hindi po ganyan ang interpretation yan. Okay? Now, tulad po ng mga alagad. Tulad ng alagad. No, bumalik po ako doon. Ito po yung mga kataga, yung sinabing ipinagbili ang lahat ng ari-arian. Yan po yung mga kataga para ipakita sa atin yung higher value. Yung napakahalagang presyo ng kingdom of God. Kaya po ginamit yung mga salitang yan. Now, tulad po ng mga unang alagad. Yung mga unang alagad po, mapansin natin, iniwan po nila ang dati nilang lifestyle nang tawagin sila ni Jesus. Si Pedro halimbawa,
nung tawagin siya ng Panginoong Kristo, iniwan niya yung kanyang pangingisda, yung kanyang trabaho, as his lifestyle. Iniwan niya yon. Gayon din, yung magkapatid na si Juan at si Andres, itong sons of Zebedee, nung tawagin sila ng Panginoong Kristo, iniwan po nila yung kanilang mga trabaho. At gayon din si Mateo. Si Mateo, siya po ay tax collector, isang mayaman tao ito, na maniningil ng buwis, na siya'y napakayaman. At iniwan din po niya ang kanyang trabaho, bagamat ito'y luxurious. Iniwan niya. Bakit? Nung tawagin sila ng Panginoon. Dahil meron silang nakikita sa Panginoon sa Kristo na nag-attract sa kanila, na handa nilang iwan yung kanilang mga dating lifestyle. Kaya po sila ay sumunod sa Panginoon. Now, yung pong ginawa ng mga alagad ay taliwas naman ito doon sa rich young ruler. Na naalala yung mayamang binatilyo na lumapit sa Panginoon, na nagtanong, Panginoon, ano ba ang gagawin ko para manahin ko ang eternal life? Pero anong sabi ng Panginoon sa kanya? Iwan mo, pagbili mo ang lahat ng ari-arian dahil nakita ng Panginoon, mayaman siya. Tapos ipamigay mo doon sa mga mahihirap. At then bumalik ka sa akin, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Hindi niya kayang gawin yon. Kaya umalis yung mayamang lalaking yon na nalulungkot. No, so taliwas naman doon sa ginawa ng mga alagad dahil hindi niya nakita ang kahalagahan ng preciousness ng kingdom of God, kaya hindi niya nagawa yung sinabi ng Panginoon. At taliwas din po yan doon sa nakaraang talinhagang pinag-aralan natin, taliwas naman doon sa mga taong nakarinig ng pangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos, pero dahil sa mga alalahanin ng buhay, sa mga worries of this life, at sa mga pleasures of this life, at saka yung deceitfulness of riches, dahil doon sa kabalahan, doon sa kayabanan ng sanlibutan, iniwan nila yung kaharian ng Diyos. Dahil hindi nila nakita yung preciousness nito. Kaya madali nilang iniwan ang kanilang narinig. Now, yan po ang tinutukoy natin. Sa isang nakakita o pinakitaan ng Diyos through the Holy Spirit about the preciousness of the kingdom of God, alam mo yan, meron siyang handang iwan, handang ipagpalit. Dati mahalaga sa kanya. At ito po ay kaya niyang iwan yan. Makuha lamang niya, mapanatili lamang niya sa kanyang buhay ang kingdom of heaven. Kasi nakita niya yung preciousness. Now, meron po mga halimbawa rin sa Bible yan. Sa Bible, halimbawa, si Moses. Isang halimbawa, si Moses. Si Moses po, tinanggihan niya yung karangyaan ng Egypt. Okay? Para po makamtan lamang niya, dahil higit po niyang pinahalagahan yung mga pangako ng Mesaya ng may pagtitiis. Si Moses. Iliwan po niya, tinanggihan niya yung karangyaan ng Egypt. Dahil sabi ng Bible, pinahalagahan niya yung mga pangako ng Mesiyas na may pagtitiis at hirap. Sa Hebrews 11, gusto kong basahin sa inyo yung maliit na kwento ni Moses. Okay, ito sabi, dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moises nang siya'y mayroon ng sapat na gulang, natawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas kaysa ang mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa manggantimpala sa hinaharap. Ganyan si Moses. Si Moses, Prince of Egypt na. Sabi nga nila, pinanganak siya with a silver spoon on his mouth. Pero nung lumaki na siya, nung malaman niyang siya ay Hudyo, at alam niya ang pangako ng Diyos sa mga Hudyo, na sa kanila ibibigay yung Mesiya, handa niyang iwan yun. Okay, nasa palasyo na siya. Siguro yung kung millennial ito, Moses, nandyan ka na. Dream come true. Yung millennial, ganyan mag-isip eh. Nandyan ka na, prinsipe ka na, umalis ka pa. Ganyan ang kaisipan ng hindi nakikita yung kahalagaan ng
kingdom of God. Si Moses ganyan. Isa pang halimbawa sa Bible, ito naman sa New Testament, si Paul, si Apostle Paul. Si Apostle Paul naman po, ay iniwan niya yung prestigious position niya as a learned Pharisee. Why? Because he want to gain Christ. Gusto niyang makamtan si Kristo. Iniwan po niya yung kanyang prestigious position as a learned aral na Pariseo. Dahil nakilala niya si Kristo at gusto pa niyang makilala. Babasahin ko rin yung maikling sinabi ni Pablo tungkol sa bagay nito. Sabi ni Pablo, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay na ipinalagay kong walang kabuluhan ay itinuring kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo. Siguro yung isang profesor ng university na naging din na siguro. Parang ganun si Paul. Iniwan niya yung posisyong yon when he found Jesus Christ. Mahalaga, una sa kanya yung karir niya. Ganyan si Pablo. Mahalaga sa kanya yung karir niya. Pero nung makilala niya si Kristo, dahil nakita niyang hadlang yung kanyang karir, iniwan niya ito. Ganyan po ang mga halimbawa ng mga taong nakita nila yung preciousness ng kingdom of God. Now, application. Sa atin, ano kaya ang mga halimbawa ng mga iniwan natin na dati nating pinahahalagahan? Naiwan natin ito dahil kay Kristo. Ano kaya yun? Well, yung pong iba, siguro sabihin na, yung dating bisyo ko, tulad ko, yung dating bisyo ko, iniwan ko yan. Okay, yung iba naman, yung iba wala namang bisyo, meron lang silang ambisyon. Yung dating ambisyon nila, iniwan nila yan para yung misis ko nun. Nung nagde-date kami, pag naglalakad kami sa mga subdivision doon sa Angeles, Nepo subdivision, nakita namin yung malalaking bahay. Sabi ng misis ko, alam mo, nung hindi pa ako Christian, ang pangarap ko ay yumaman. Pero nung pong nakilala niya si Kristo, sabi niya, masusunog lang yung mga bahay na yan. Ganun siya mangusap. Tapos napangasawa niya, pastor. Hindi, nayayaman. Okay. Yun, iniwan niya yung ambisyong yon. Dahil kay Kristo. Yung iba naman siguro, yung dating relasyon. No, tulad ni Connie Reyes. Di ba si Connie Reyes, asawa niya si Bossing Vic. Ang yaman na niya. Si Bico, kaya Bico yon, Vic and Connie. Iniwanan yun when he came to know Jesus Christ. Again, yung millennial, sayang naman Connie, nakasandal ka na sa pader, iniwan mo pa si Bossing. Ganyan ang mga millennial ganyan isip Hindi kasi nakikita yung kingdom of heaven. No? Yung mga yung dating relasyon, yung iba naman, dating ideologies. Meron po mga tao dyan nabubuhay in ideology. Yung iba, kung ano-anong ideology ang hinayakap. Pero when they found Jesus Christ, they left the ideology. Yung communism na yan, other ideology. Sabi ni Augustine, when a person found Jesus Christ, he will never look for anyone else. Ganyan po nahahayag. Yung iba ideology, yung iba naman trabaho, karir. Nakita nila yung karir nila, hindi ito yung kalooban ng Diyos. They're willing to leave it. Iwanan nila yan. Of course, yung iba dating pangarap, etc., etc. So ang tunay na nakakita dahil ipinakita sa kanya ito ng Diyos, meron siyang iiwan. Na dati mahalaga sa kanya. Ngayon, compared to the kingdom of God, handa niyang iwan. Handa niyang ipagpalit. Now, gusto kong i-emphasize po ito. Hindi po ito ginagawa ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang nature. Hindi yan. Hindi po ipagpapalit ng tao ang kanyang dating pinahahalagahan para makamtan niya yung kaharian ng Diyos ayon sa kanyang nature, yung dating kanyang kalikasan. Kasi ang nature natin is selfish. Ang nature natin ay makasalanan.
Pero pag ang isang tao, because of the preciousness of the kingdom of God, has been revealed to that person, and he's willing to let go of those things, yan po ay patunay na kilos ng banal na Espiritu yan. Ang banal na Espiritu po kasi ang nagbibigay ng unawa sa ating isip at puso para makita natin yung halaga ng mga bagay na spiritual. Liban po ang banal na Espiritu ang magpahayag nito sa isang tao, hindi po niya makikita ang kahalagahan ng mga spiritual na bagay. Gusto ko kong emphasize yan. No? Kaya po yung iba, hindi lang maintindihan yung talagang nakakita ng kingdom of heaven. Yung pong mga taong hindi po kinilos, hindi ipinakita ng banal na Espiritu, yung nakita ng mga nakakita. Tulad po ng nasusulat, sabi po ni Apostol Pablo, subalit, tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. At tapos, sinabi niya sa verse 14, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga yon at di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. So it is by the Holy Spirit. Hindi ito from our own nature. Kaya pag isang tao, hindi niya kayang iwan ang mga katanyagan ng mundo, kayamanan ng mundo, whatever. Ibig sabihin, hindi niya alam. Hindi pa nagliwanag sa kanyang puso ang Diyos. Kaya po mga kapatid, ang application po natin dito ay ito. Pwede po bang siyasatin natin ang ating sarili? Nakita na ho ba ninyo yung kahalagahan ng Kingdom of Heaven? Depende yan. Malalaman mo yan kung ano ang handa mong iwan na hindi kalooban ng Diyos. Makikita mo yan kung ano ang handa mong iwan dahil ito'y nagiging hadlang sa iyo para maging malapit ka kay Kristo. Diyan po ninyo makikita yan. Kasi po kung mas mahalaga ang kaharian ng Diyos sa iyo, may iiwanan ka. Na dati mahalaga sa iyo, pero dahil nakita mo si Kristo, handa mong iwan. Amen po? Amen. Gagawin mo ang lahat. Now, pwede rin nating idagdag yan. Pag nasa iyo na ang kaharian ng Diyos, susubukin ka para patunayan mong higit na mahalaga sa iyo ang paghahari ni Kristo sa iyo. Susubukin ka para ipakita mo yun. At mapatunayan mong talagang ang Espiritu ng Diyos sumasa iyo. Susubukin ka. Kaya ingat din po kayo dyan. Now, let's transit to the second point. Bakit po mahalagang malaman natin ang mga bagay na ito? Bakit po mahalagang makita natin ang halaga ng Kingdom of Heaven? This is the second point. Why? Well, ayon po doon sa sumunod na talinhaga, dahil ang Diyos po ay nagtakda ng isang araw, at ito po ang araw ng paghuhukom, na kung saan sa araw ng paghuhukom ay makikita po ng tao kung ano talaga ang mahalaga at hindi mahalaga. Ulitin ko. Kailangan nating malaman yan na mahalaga ang Kingdom of Heaven. Dahil ang Diyos nagtakda siya ng Judgment Day. At doon sa Judgment Day ay makikita po ng lahat ng tao kung ano talaga ang mahalaga sa harapan ng Diyos. Yan po ang sinasabi ng pangatlong talinhaga. Basahin ko po sa inyo. Ito ang sabi. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat
na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pangpang, naupo ang mga tao habang tinitipon nila sa sisidlan ang mabubuting isda at itinatapon naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihiwalay ang masasama sa mga matutuwid at ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Now, yung pong lambat na inihagis dun sa dagat, ito po ay sumisimbolo sa pangangaral ng Ebanghelyo. Pangangaral po ito tungkol sa kaharian ng Diyos, tungkol sa Panginoong Jesucristo. Yung dagat pong tinutukoy kung saan inihagis po yung lambat na ito po'y sa Bible madalas, ito po'y sumisimbolo sa mga bansa, sa iba't ibang tao, sa iba't ibang bansa. Now, mula po nung dumating ang Panginoong Jesucristo, ipinangaral na po ang mabuting balita. Nagsimula yan sa Jerusalem at pagkatapos po kumalat na yan sa buong mundo. Parang naghagis po ng malaking lambat ang Diyos sa pamagitan ng pangangaral ng tungkol sa kaharian ng Diyos. Now, ang sabi po sa verse 48, nang napuno ang lambat, ano yon? Yan po ay tumutukoy doon sa katapusan po ng pangangaral ng Ebanghelyo. Darating po ang panahon, hindi na mangangaral ng pagliligtas ang sino mang nangangaral. Yun po ang tinutukoy na ang lambat ay napuno na. Yan po ay takdang panahon ng Diyos na hindi na ipangangaral ang tungkol sa pagliligtas ng Diyos through Jesus Christ. At ano pong mangyayari doon? Sinabi dyan sa verse 49, sa huling araw, wala nang pangangaral, darating na ang mga anghel. At ihiwalay daw po ng mga anghel ang mga masasama sa mga matutuwid. Now, nung pong nakaraang linggo na kita natin kung sino yung mga masasama, there will be a separation at the judgment day. At yung pong masasama na kita natin last week, ito yung mga nagiging dahilan ng pagkakasala sa mundo sa panahon natin at sa mga panahong darating. Sila yung mga aalisin, hihiwalay, yung mga nagiging dahilan ng mga pagkakasala sa mundo. At sila rin po yung mga tinatawag na lawbreakers, na mga hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos, hindi nakikinig sa Ebanghelyo, kaya sila'y patuloy lamang gagawa ng masama. Sila yung masasama. At sino naman po yung mga matutuwid na hihiwalay sa mga masasama? Ito naman po yung gumagawa ng matuwid dahil taglay-taglay nila yung katuwiran ni Kristo. Sila yung mga matutuwid. Pag ang isang tao po tinanggap niya si Kristo sa kanyang buhay, bilang kanyang tagapagligtas, yung katuwiran po ni Kristo ay ibibigay sa kanya. Dahil ang tao hindi siya matuwid, makasalanan tayo. Kaya dahil para ikaw ay makagawa ng matuwid, yung katuwiran ni Kristo, yung kanyang banal na pamumuhay, at saka po yung katuwiran niyang inihandog niya, yung kanyang sarili doon sa krus, bilang kabayaran sa ating kasalanan, yung nabiling katuwiran ni Kristo na yon ay ibibigay po sa mga sasampalataya sa Kanya, kaya sila sa paningin ng Diyos, sila ay matuwid. At dahil sila ay matuwid, gagawa na po sila ng mga gawang matutuwid. So, yun po ang tinutukoy dito. Now, sino po ang papasok sa kaharian ng langit sa judgment day at sino ang hindi? Well, doon po sa talinaga, makita natin, yung mga papasok ay yung mga anak ng kaharian. Particularly, yung pong nakakita at pinahalagahan ang kaharian ng Diyos sa kanilang pamumuhay. Sila yung papasok. Nung panahon nila, ito'y panahon natin ngayon, kung ikaw ay nakita mo yung halaga ng kaharian ng langit sa buhay mo, ikaw ay papasok dyan. At sino naman po ang hindi papasok? Well, yung pong mga hindi pinahalagahan. Yung hindi pinahalagan yung pangangaral, hindi pinahalagan yung salita ng Diyos, siyempre, hindi yan papasok. Kaya dito pa lang sa lupa, alam mo na kung sino ang ligtas o hindi. You can easily see
Kaya meron po kasing katuruan, sabi nila, hindi mo malalaman kung sino maliligtas o hindi. Ang Diyos lang nakalam. Totoo yun. Pero you can discern. Kung ang isang tao pinahahalagahan niya ang kaharian ng Diyos at siya'y sumusunod kay Kristo, yan po. Ayon sa salita ng Diyos, papasok yan sa kaharian ng langit. Pero alam mo, ang isang tao, walang halaga sa kanya ang salita ng Diyos. Walang halaga sa kanya ang Ebanghelyo. Walang halaga sa kanya si Jesus. In fact, natitisod siya kay Jesus Christ. Don't talk about me regarding Jesus. Well, obviously, yung tao yan di papasok. Alangan naman ayaw niya kay Jesus. Pag namatay siya, doon siya sa langit, nandun si Jesus. Okay. Alangan naman yun. Gamitin mo lang isip natin, di ba? Okay? Dito, ayaw mo na kay Jesus. Pag namatay ka ba, papasok ka sa langit, ay nandun si Jesus. Okay? Doon ka sa labas, doon ka sa baba. Doon sa mga taong ayaw nila kay Jesus. No? Yung mga ayaw sumunod sa Diyos, yung mga gumagawa ng kasalanan, ayaw nila sa Diyos, gusto nilang magpatuloy lang sa kasalanan. Obviously, pag namatay yan, saan pupunta yan? Doon sa mga ayaw kay Jesus. Sinong ayaw kay Jesus? Una-una, si Satanas. Oh. Sino mga kasama? Yung mga ayaw din kay Jesus. Kaya sa Bible, may anak ng Diyos, may anak ng hindi anak ng tatay mo, anak ng diablo. It's obvious. It's obvious. At soon po, anong magiging lugar ng mga ayaw sa kaharian ng langit? Well, ang sabi dyan, ito po ay place of torment. Lugar ng pagtangis, lugar ng pangangalit ng ngipin. Last week na pag-aralan natin yan, yung lugar na yon. Doon po ang lugar ng mga anak ng diablo, yung mga gumagawa ng masama, ayaw sa Panginoong Kristo, ayaw sa paghahari ng Diyos. Doon po sila. Now, so, doon po makita. Okay. Kaya kailangan makita natin yung halaga ng kaharian ng langit. Kasi there will be a judgment day. Now, I want to somehow give a major application tungkol po, because we're talking about preciousness. Gusto ko pong magbigay ng major application dito. Ito po yung application. Kaya po tayo, wag po tayong magpapas ng final judgment habang hindi pa nangyayari yung judgment day. Pag ang ibig ko pong sabihin, wag tayong agad magpapas ng judgment kung sino ang blessed at kung sino ang hindi blessed. O sa ibang salita, huwag tayong agad magbibigay ng final judgment kung sino talaga ang mayaman at kung sino talaga ang mahirap. Okay? Kasi ito po ang totoo. At the judgment day, makikita natin na material prosperity is not a sign of being truly favored by God. Gusto kong ipaliwanag yan sa inyo. Okay? Hindi po katunayan na pinapaboran ng Diyos ang isang tao dahil mayaman siya. Okay? In fact, ang kayamanan po, ayon po sa harapan ng Diyos, posible yang maging hadlang para siyang tao ay lumapit sa Panginoon. So, material prosperity is not a sign of being truly favored by God. Ito po ang sabi sa Psalm 69 verse 22. Sabi po ni King David, "Let their own table before them become a snare. And when they are at peace, let it become a trap." Now, yung table pong tinutukoy dyan ay yung karangyaan. Yung table, pag mayaman na isang tao, anong nakita sa table? Yung masasarap na pagkain. No? Yung pong tinutukoy na table dyan. At sabi niya, yung table, let their table be a snare before them. Kasi po, yung karangyaan, yan po ay posibleng maging patibong yan. Na iniisip ng tao na kung mayaman siya, marangya siya, masarap ang kinakain niya, maganda yung sinusot niya, akala niya, pinapaboran siya ng Diyos. No. Kung titingnan mo yung Bible, it's not. Kaya nga dyan, sabi ni David, let their own table before them become a snare. Patibong, ibig sabihin. And when they are at peace, let it be a trap.
Kasi isang taong mayaman na malayo sa Diyos, ganito, okay ako sa Diyos, pinayayaman ako. Masarap ang kinakain namin. Maganda yung sinusuot ng mga anak ko. Ang ganda ng mga sasakyan ko. God's favor is on me. Pero malayo naman sa Diyos. Sa Tagalog nga po, ito ang sabi. Sa Tagalog yung verse na yan, o bumagsak sana sila at masira. Habang nagdiriwang sila't naghahanda. So, material possession does not mean a person is favored by God. Isang halimbawa po niyan ay yung rich young ruler na binanggit ko sa inyo kanina. Yung pong mayamang binatilyong nasa kwento po ng Ebanghelyo, naging hadlang po sa kanya yung kanyang kayamanan. Naging hadlang sa kanya yung kanyang kayamanan kaya hindi siya nakapasok sa kaharian ng langit. Di ba sabi ng Panginoon? Sabi niya, Panginoon, ano pong gagawin ko? Magkaroon lamang ako ng eternal life. Sabi ng Panginoon, ipamigay mo kay Baal mo sa mahirap. Tinagawa. Mismong kayamanan niya ang naging hadlang. Kaya merong disadvantage on wealth. Wealth can take away a person's heart from God. That is the disadvantage of wealth. Hindi lang yan. Doon po sa isang talinhaga pa ng Panginoon, doon sa rich fool, naalala niyo yung rich fool? Na isang tao raw po, ang isang negosyante, asindero, ang umani ng noong taong yon ay umani siya ng napakarami, nagkaroon siya ng bumper crop, at sobra-sobra yung inani niya, at nag-alala siya dahil hindi niya kayang imbak yung kanyang kayamanan dahil maliliit yung kanyang mga kamalig, mga storage niya. Kaya nagplano siya kung paano niya ma-istoryo ang kanyang mga malaking ani. Sabi niya, paggigibain ko yung maliliit kong kamalig, magpapagawa ko ng malalaking kamalig at doon ko ilalagay ang lahat ng aking kayamanan at sasabihin ko sa aking kaluluwa. Kaluluwa, marami ka ng inipon. Magpahinga ka na lang. Enjoy ka sa buhay mo. Ano pong sabi ng Diyos sa kanya? Sabi po ng Bible, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Sabi niya, sa gabi ring ito'y babawiin ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? At sinabi ng Panginoon, ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. So material prosperity does not spell favor from God. Because wealth na hindi po kayang hawakan ayon sa kalooban ng Diyos will become a hindrance para isang tao pumasok sa kaharian ng langit. So, yan, kailan makikita yan? At the judgment day. Makikita kung sino talaga ang mayaman. Okay? Sino talaga ang mapalad? At sinabi pa ng Panginoon, tuloy ko lang po yung talinhaga, kaya mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sabi ng Panginoon, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Hindi mo masusukat kung ang isang tao mapalad o hindi mapalad sa kanyang kayamanan. So, sino po ang talagang mayaman sa paningin ng Diyos? Well, ayon sa ating pinag-aaralan, yung pong nagpapahalaga sa paghahari ng Diyos sa kanilang buhay. Sila ang sa harapan ng Diyos mayaman. Mayaman ka sa harapan ng Diyos pag nakita mo ang halaga ng kaharian ng langit at ito'y pinanghahalagahan mo sa iyong buhay. Yung paghahari ng Diyos sa iyo, sa harapan ng Diyos, mayaman ka. Hindi lang halata siguro. Okay? Joke yun. Okay, basahin ko sa inyo yung talata. Sa Santiago 1:9-10. Magmapuri ang kapatid na may mababang kalagayan dahil sa kanyang pagkakataas. Magmapuri din naman ang mayaman dahil sa kanyang pagkakababa. Sapagkat tulad ng bulaklak ng damo, siya ay lilipas. Dito po inuutusan yung mga mahihirap, yung mga mababang kalagayan na sila raw po ay magmapuri. Sa kolokyal na salita, magyabang. Magyabang daw po yung mga nasa mababang kalagayan dahil itinaas sila ng Diyos. Bakit? Dahil sa kanilang pananampalataya.
Ang isang taong mahirap pero sumampalataya sa kaharian ng Diyos kay Kristo sa harapan ng Diyos, mayaman. Itinataas siya ng Diyos. In fact, sabi po sa Bible, ang mga mahirap ay pinayayaman ng Diyos sa pananampalataya. Sa harapan ng Diyos, sila ay mayaman. Okay? Ngayon, yung mayaman naman, sabi naman dito, magmapuri din naman ang mayaman. Bakit? Dahil sa kanyang pagkakababa. Okay? Bakit po? Magmamapuri dahil sa kanilang pagkakababa. Kasi pinakita sa kanila ng Diyos na sila'y mamamatay din. Na kahit na gaano sila kayaman, mamamatay din sila. Okay? Kaya sabi niya, magmapuri ka sa Diyos kasi pag hindi ka binaba ng Diyos, ang tingin mo sa sarili mo, mataas ka. Pero dahil na pinakita sa iyo ng Diyos, ang talagang mayaman sa Kanya ay yung merong pananampalataya kay Kristo. Ikaw na mayaman dahil pinakita sa iyo ng Diyos yan, magmapuri ka. Kasi kung hindi ka binaba ng Diyos, kung di pinakita sa iyo ng Diyos na ikaw mamamatay ka rin, sa gitna ng iyong kayamanan, mamamatay ka rin, magyayabang ka. Kaya magmapuri ka sa Diyos dahil ibinaba ka niya. Ito sa mga mayaman. Alam mo ba ninyo, merong mga mayayaman, kamamatayan nila yung kayamanan nila. Hindi nila mauubos. No? Hindi po nila mauubos. At hindi nila madadala. Kaya sabi ng Bible, magmapuri yung mga mayaman dahil ibinaba sila ng Diyos. Ipinakikita sila sa kanila ng Diyos, mamamatay din po sila. Sabi po ng Bible, ito'y sapagkat ang araw ay sumisikat na may matinding init at tumutuyo ng damo, ang bulaklak ng damo ay nalalagas at sinisira ng araw. Ang kaakit-akit ng anyo nito, gayon din naman ang mayaman. Siya ay lumilipas sa kanyang mga lakad. Lately, alam mo ninyo ganito, no? Pag po nakakabalita kayo ng isang taong namatay, alam mo ba ninyo mensahe ng Diyos yan sa atin? Pag totoo po yan. Pag meron pong taong namatay, o kaya, di ba, ngayon marami nang nililibing, no? Kasi marami ng tao eh. No? Dati, ay namatay na siya. Ngayon, patay na, okay lang. Pag meron pong namamatay, mensahe po ng Diyos yan. Lately, sinong celebrity ang namatay? Sino yung sports journalist na namatay lately? Sino? Ilang taon na siya? 56. 10 days na lang, birthday niya 57. Bakit siya namatay? Anong ginagawa niya? Papunta siya sa isang event. Niko-cover niya, kakasamahin niya doon si Efren Bata at saka ibang personalities. Inatake siya sa puso. Dead on arrival. Yan pong ganyan, mensahe yan ng Diyos. Popular, mayaman, bata. Hindi niya iniisip mangyayari sa kanya. Mensahe po yan ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, yung mga mayayaman, magyabang kayo dahil binaba kayo ng Diyos. Kasi kung hindi kayo binaba ng Diyos, ang tingin nyo sa sarili nyo, matataas, hindi kayo mamamatay. Hindi, mamamatay din kayo. Tulad kayo ng damo, na ngayon, ang gaganda ng bulaklak niyo. Pag uminit yung araw, sa tindi ng init nito, malalantay yung damo. Malalagas yung bulaklak. Sabi niya, kaya gayon din ang mayaman sa kanyang mga lakad. Habang lumalakad dyan papunta sa business, papunta sa kanyang negosyo, ayusin niya yung kanyang mga kaabalahan para lumaki pa yung kayamanan. Kukunin siya talaga siya ni kamatayan Kaya sabi ng Diyos, sinong mayaman ngayon? Ang mayaman sa paningin ng Diyos ay yung mga nagpapahalaga sa kaharian ng langit. Yan po yung makikita yan sa Judgment Day. No? Kaya po ito sabi ng Panginoon doon sa mga mananampalataya sa Smyrna. Sabi ng Panginoon, nalalaman ko ang inyong mga gawa, ang inyong mga paghihirap, at ang iyong karukhaan. Ngunit ikaw ay mayaman. No? Kaya sabi ko sa inyo, mayaman ka, hindi lang halata. Hindi na joke yan. Totoo yan, no? Sabi ng Panginoon, nalalaman ko ang iyong karukhaan. Ngunit, ikaw ay
Ba, mayaman ka. Tama ba? Mayaman ka, hindi lang halata. Sabi na yan, sinasabi ng Panginoon, no? Mayaman ka. Sa tingin ng tao, dukha ka. Pero dahil mahalaga sa iyo ang paghari ng Diyos, mahalaga sa iyo si Kristo, sa harapan ko, mayaman ka. Darating din, mahahalata na yan. Pag dumating ako, mahalata na yan. Kung ano ko, sabi kasi ng Bible, kung ano si Kristo, gayon din ang mga sumasampalataya sa Kanya. Kasi makikita natin siya ng bukhaan. Okay? Okay? Pero sabi ng millennials, Lord, sana ngayon na. Nauna. Mga millennials gano'n, gusto nauna. Okay? Hindi. Hindi pa sa ngayon. Sa Judgment Day. Okay? Kaya po mahalaga, malaman mo kung anong mahalaga. Isa pa pong application natin dito before I go to my next point. Nako, wala pa ako sa third point ko. Maiksi na lang yung third point ko. Okay. Isa pang last application natin dito. Ito po ang application natin dito. This is what I want to advise you. Do not seek God for material blessings only. But always seek God for His spiritual blessings in Christ. Pag po hinahanap niyo ang Diyos, kung kayo po'y disciple ni Jesus, o kaya hindi pa kayo disciple ni Jesus, huwag niyo siyang hahanapin para lamang sa material blessing. Kundi hanapin po ninyo ang Diyos sa mga spiritual blessing na Kanyang ibinibigay sa atin through Jesus Christ. Okay? Okay? In fact, yan po ang itinuturo sa atin ng the Lord's Prayer. Tingnan mo yung the Lord's Prayer. Sino nakakalam ng the Lord's Prayer? Yung Our Father in Heaven, There are 7 petitions dyan. Isa lang ang physical request for our needs. Yung give us this day our daily bread. 7 petitions yon. Yung pong isa lang ang material need. Yung 6 po, all spiritual blessing. Okay? Kanya, if you are a Christian, do not seek God only for material blessing. God, bless me, bless me, bless me. Bless my career, bless my work, bless my business. No. Huwag mong paliitin ang Diyos sa buhay mo. Higit pa yung gustong ibigay sa iyo ng Diyos. Kingdom of God. Tapos palilitin mo yung Diyos sa iyong need. Tapos na-offend ka pag hindi binibigay ng Diyos. Kaya sabi ko sa inyo, pag pumunta ka sa church, Pastor, yun namang need ko, yung sabihin natin dito. Yun namang concern ko. No, I don't do that anymore. When you come to church, seek God for His blessing, spiritual blessing, mostly. Hindi lang yung material. Okay? Kasi kung material lang, I'll go to the next point. I will explain, no? Bakit po? Let's go to the next point. Mahalaga po ito dahil merong hindrance. Okay? Ano po ang hindrance na hindi makita ng isang tao ang preciousness of the kingdom? Well, makikita po natin ito dun sa mga sumunod na pangyayari. Dito po sa ating kwento. Dito po kinontrast ni Matthew ang mga alagad dun po sa mga townmates. Kababayan po ni Jesus nung siya'y umuwi doon sa Nazareth. Doon po sa verse 51, tinanong po ng Panginoon ang mga alagad kung naintindihan nila yung talinhaga. At ano sagot nila? Yes. Doon mo makikita ang mga tunay pong disciples, they will grow in their understanding of the things of the kingdom of heaven. Pag ang isang tao po, sumusunod siya sa Panginoon, lalago siya. Pamamanahin pa siya ng Diyos ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Mag-grow yan. Tulad po ng disciples. Okay? At ito po, ang tunay na kayamanan ng mga alagad. Yung the things, the secret of the kingdom of heaven, yan ang tunay nilang kayamanan. At ang isang Kristiyano, pag siya sumusunod kay Jesus Christ, lalago pa siya doon sa mga bagay of the things of the kingdom of heaven. Kaya, ano po ang sabi ng Panginoon? Sabi nila, naintindihan po namin. Kaya, sinabi ng Panginoon sa kanila, kaya nga, ang bawat tagapagturo ng kautusan na tinuruan tungkol sa kaharian ng langit ay katulad ng isang pinuno ng sambahayan na naglalabas ng mga bagay na bago at luma mula sa kanyang taguan ng kayamanan. So, meron silang taguan ng kayamanan.
At doon sa taguan ng kanilang kayamanan, merong nadagdag na kayamanan. Ganyan ang disciple. Okay? You will grow in the things of God, in the things of the Spirit. And this is your real treasure. Okay? Kaya po dito, ang isang application tinilagay ko po dito ay ito. Huwag po ninyong hahayaan na mawala sa inyo ang mga natutuhan niyo tungkol sa Diyos. Because that is the real treasure. Marami na kayong natutunan tungkol sa Diyos. Halimbawa, dito lang sa pag-aaral natin to, marami nang nahayag sa inyo ang Diyos. Mga spiritual things, hindi material things. Huwag po ninyong hahayaang mawala yan. Kasi yan po ang tunay na kayamanan. Na hindi po nakikita ng mga taong wala kay Kristo. Okay? Ano ang rule ng kingdom? Bakit po sinasabi ito? Ang rule ng kingdom about the things of God, sabi ng Panginoon, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. At lalong magkakaroon. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Okay? If you are treasuring the things of God, marami pang pakikita sa iyo ang Diyos. Pero pag hindi, yung akala mong sa iyo, kukunin pa yan. So, now, yun po yung mga alagad. Pero, kinontrast po yan ni Matthew doon sa pagtanggap po ng mga kababayan ni Jesus nang siya'y umuwi sa kanilang bayan. Basahin ko lang yung kwento and then I will strike my point and then we're done. Muwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Si Jesus po tinutukoy. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya, kaya't kanilang tinanong, saan kinuha ng ganyang karunungan? Saan kumuha ng ganyang karunungan ng taong yan? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Hindi ba siya ang anak ng isang karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? At taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan kaya niya natutuhan ang lahat ng yan? At siya'y hindi nila pinaniwalaan. Well, sa iba pong translation, at natisod sila sa kanya. Okay? Sa English, and they took offense at him. Natisod sila kay Jesus. Bakit? Kasi ordinaryong tao lang siya. Isang humble, yung background niya. Ang pagkakilala nila kay Jesus ay he's just a local carpenter. Now, nagtataka sila, saan kinuha ng taong ito? Karpentero lang to. Saan niya nakuha yung kaalaman niya? At saka yung kapangyarihang gumawa ng himala. Saan niya kinuha yan? Natisod sila sa kanya. Alam niyo kasi ganito po ang totoo dyan. Ang mga tao po, they always are envious of those people of their rank who advance more than them in influence and power. Yung tao po, yung pong pag ang kanilang kapwa na dati kapantay lang nila, yung kapwa nila ay umunlad, mainggitin yung mga ganyan ang nangyayari dito. Ganyan ang nangyari sa Panginoon. Kaya ano pong naging resulta? Ang naging resulta ito po, at hindi siya gumawa roon ng maraming gawang makapangyarihan dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Useless na gumawa siya ng mga himala. Bakit? Ayaw nilang maniwala. Now, Jesus will not force himself on people who openly rejects him. And then the other one is this. Unbelief is a great obstruction to Christ's favors. Hindi po ipipilit ng Panginoon ang kanyang biyaya, ang kanyang pagpapala sa isang taong nire-reject siya. Dahil yung pong unbelief, hindi pananiwala, yan po ang malaking hadlang sa mga biyaya po ni Kristo. Now, ito ang big question. This is my main point. Please, bear with me, sabi nga nila sa English. This is my point here. The big question is this. Why will someone not believe in Jesus? Bakit ang isang tao hindi sa maniniwala kay Jesus? Well, the straight answer is this. They are offended by Jesus.
Kaya hindi sila maniniwala kay Jesus kasi natitisod sila kay Jesus. Tulad po ng mga taong ito. Anong ibig sabihin ng natitisod sila? Ganito po yun. Yung kanilang expectation kay Jesus, hindi nagmamatch doon sa ministry at ginagawa ni Jesus. Pag ang isang tao, yung expectation niya, lumapit siya sa Panginoon. Pero ang expectation niya, nung siya lumapit sa Panginoon, hindi nagtutugma doon sa ministry at saka teaching ni Jesus, matitisod siya. Halimbawa, maraming tao ngayon lumalapit sila sa Diyos because of material things. They will come to God because they have a problem. They have a big need. They are in debt. They have a trouble. So they come to God. They seek God. And then, ang Panginoon, hindi gagawin yung kanilang inaasahan. Ano mangyayari? They will be offended. That's why they will leave Jesus. Tulad dyan ng mga Hudyo. Kaya hindi nila tinanggap si Jesus kasi ang naasahan nila, alam nilang darating ang Mesiya, pero inaasahan nila sa Mesiya, siya ay magiging political ruler. Pero nung dumating ang Panginoon, He was not with the accolades, He's not with the glory of a ruler. He was just a simple, ordinary carpenter. Can offend. Sa panahon din po natin ganyan. Kaya dito, mahalaga po na tingnan din natin ang ating dahilan bakit tayo lumalapit kay Jesus. Kasi pag yung ini-expect mo na gagawin sa iyo ng Diyos, hindi nagmamatch doon sa ginagawa ng Diyos, para sa iyo, you will be offended. At dahil na-offend ka, God will not reveal to you the preciousness of the kingdom of God. Okay? Naintindihan po ninyo ako? Yan ang hadlang. Yes! The kingdom of heaven is precious and is given to Jesus' disciples. Okay? That is the privilege. Pero it will hinder you to see its preciousness if your expectation of Jesus does not match Jesus' ministry. Ilan na pong mga Kristiyano ang lumayo kay Kristo? Bakit? Hindi pa sila nagka-boyfriend. Hindi sila nakapag-asawa. Hindi sila nagkaroon ng magandang trabaho sa inaasahan nila. Kung ano-ano pa na inaasahan nila sa Diyos na hindi nangyari. They were offended. Kaya po, mga kapatid, search natin ang sarili natin. Search natin. Search po natin ang sarili po natin. Ito po ang sabi ng Panginoon. Sumugat si Jesus. Totoo ang sinasabi kong ito, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira, na nagbibigay buhay na walang hanggan. Yan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan. Sino po ang tunay na pinagpala? Sabi ni Jesus, mapalad ang sino mang hindi natitisod sa akin. Yan po mga kapatid. Well, sa atin po natin ang ating sarili mga kapatid. Have you seen the preciousness of the kingdom of heaven? Malalaman mo yan sa iyong handang iwan. Handang ipagpalit. Okay? If you are a disciple, you have this privilege. Pero ingat po kayo. Yung expectation nyo, kailangan pinababago natin yung expectation natin. Kung ano yung kalooban ng Diyos, i-adjust natin yung mga expectation natin. Or else, you'll be offended. And then, if you are offended, hindi mo makikita yung ibang kayamanan pang gustong ipaalam sa inyo ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us pray.
Bibigyan ko po kayo ng 1 minuto para po siya sa atin ng inyong mga sarili. Nakita na ho ba ninyo ang kahalagahan ng kaharian ng langit? Meron po bang 1 bagay, 2 bagay na hindi nyo maiwan dahil ito'y mas mahalaga sa inyo kaysa kaharian ng langit? Kung hindi po, manalangin kayo sa Diyos kasi ang Espiritu po ng Diyos ang tutulong sa inyo. Paunawa pa sa inyo ang kaharian ng langit ay napakalaga. Meron hubang natitiso dito kay Jesus? Dahil yung expectation niya ay hindi pag ginagawa, binibigay ng Diyos sa kanya. Kapatid, baguhin mo ang iyong puso. Or else, maliit ang Diyos na makikilala mo. Palakihin mo, hayaan mong palakihin ng Diyos ang iyong pagkakilala sa Kanya. Kingdom ang pinag-uusapan natin dito. Kingdom of God, hindi kingdom mo. Hingin mo sa Diyos. Buksan pa niya ang iyong mga mata sa mga bagay ng Kanyang kaharian. Huwag mong paliitin ng Diyos ayon sa inyong buhay. Nagpapasalamat po kami sa iyo, O Diyos, na nasa langit. Na binubuksan po ninyo ang aming mga mata sa mga bagay na pang sa walang hanggan. Na higit na mananatili kaysa mga bagay na panlupa na lilipas. O Diyos, patuloy po ninyong buksan pa ang aming mga isip, aming mga puso, para makita pa namin ang kagandahan ng kaharian ng Diyos na mananatili magpakailanman. At hindi po hihigit ang anumang bagay dito sa lupa, kayamanan, relasyon o anumang bagay sa lupa sa kaharian ng Diyos. Na ito pinatunayan yung mahalaga na manahin namin ang kaharian ng langit nang bigay mo si Jesus na iyong sariling anak para tubusin kami. Patawarin kami at linisin ang aming mga puso nang sa ganon makita namin ang kagandahan ng Diyos, kagandahan ng Kanyang kaharian. Patawarin mo kami pag naipagpapalit namin o somehow meron kami sa aming lifestyle na nagpapakitang parang hindi namin panahalaga ng mga bagay na ibinigay niyo sa amin. Patawarin niyo po kami. Patuloy naming ingatan ang mga bagay na ibinigay na po ninyo sa aming mga spiritual na bagay. Dahil ito ang tunay naming kayamanan. Hindi yung mga bagay na nakikita. O Diyos, salamat po. Purihin po kayo. Salamat po. Sa pangalan po ni Jesus. Amen.